morning po sa ating lahat. So, good morning po. So, batiin naman po natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga with a smile. Amen. So, good morning po. So, sa kasalukuyan po, no, currently, nasa buwan na po tayo ng Hunyo or ng month of June. And sa kasalukuyan din po, no, nararanasan natin yung tag-ulan, no? And ipapaalala ko lang po sa inyo na halos kalahati na po ng taon ng 2024. So, sobrang bilis po ng panahon. Noong January, February, amen, ang lamig ng panahon, naka-sweaters pa tayo, naka-jacket pa tayo. Tapos, March, April, May, biglang uminit yung panahon, amen. Yung mga heat index, di ba, na-break yung record dahil sa sobrang init. Tapos, nag-cancel ng mga classes sa sobrang init din. And alam ko po lahat tayo makaka-relate na tumaas po yung bill ng kuryente natin, no? Dahil sa sobrang init ng panahon. And currently, amen, tag-ulan na naman and uso na naman po yung flu season, sabi nila. But yun nga po, no, what I'm trying to point out is ano man yung panahon, ano man yung season ng buhay natin na nararanasan natin, amen, God's faithfulness and love are always constant. Amen. Ano man sitwasyon, ano man pinagdadaanan natin, no? Constant ang pagmamahal ni Lord, constant ang faithfulness ni Lord, no, sa buhay natin. And nung minsan po, no, nag-browse po ako sa social media ko and I'm amazed by this social media influencer that she was able to take advantage, no, and utilize the use of social media in spreading the word of God, no. And meron po siyang work of art na ginawa and ito po yung photo. Ayan, medyo blurred po siya. So sabi po niya, God will take care of your tomorrow too, sabi niya. And nung nakita ko po ito, no, sobrang na-empower po ako, no, na talagang si Lord, no, lagi siyang andyan para sa atin. No. Definitely, no, God will take care, no, of your tomorrow too. If He was able to take care, no, of your past, amen, He will definitely take care of your present, of your tomorrow, and of your future too. Amen. So, He is our shelter, amen. He is our comfort, no? Yung comfort na minsan hindi mo makikita or hindi mo mararamdaman sa mga friends mo, no? Sa ibang tao, no? Yung comfort na ibibigay ng Lord, no? Sobrang iba, amen. He is our provider, amen. According to His riches and glory, He will provide everything. And in fact, amen, He already provided everything for us. Amen. He is our healer. Amen. Our Jehovah Rapha, no? Talagang He heals all kinds of diseases. He even physically, mentally, emotionally, no? Walang mahirap kay Lord and kaya niyang pagalingin lahat. He is our greatest physician. Amen. He is our protection, no? Minsan, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. There are unforeseen events na hindi natin alam, no? But definitely, no, God will take care of us, no? Talagang yung protection niya laging andyan para sa atin, no? He is our peace, amen? A peace which surpasses and transcends all understanding, sabi sa Philippians, no? Peace na hindi mo makikita sa mundo, no? Pero peace, no, na kayang ibigay ni Lord, no, sa atin, no? He is our rest, no? Kapahingahan na hindi mo makikita din sa mundo, no? Natunay nga, no, na yung rest lamang, no, ay na kay Lord lang, no? Kaya deserve ni Lord, no, na mapurihan at mapasalamatan siya. He is our Abba Father, amen. And the moment we accepted Jesus sa buhay natin, no, we can call our God, no, Abba Father, no. Kaya makakalapit tayo anytime, no, sa Kanya, no. Kaya tunay nga, no, napakabuti ni Lord, no, sa buhay natin ay nararapat lamang siya na mapurihan, amen, at mapasalamatan siya, no. Kaya tayo pong lahat ay tumayo, amen. And let's worship and praise our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. CFSM, are you in the house? Hallelujah. Let's praise the Lord. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was free.
your mercy has saved My soul, Thank you, Jesus. and your freedom is all I know. The old man knew Jesus when I met you. You called my name, and I went out of that grave, out of the darkness into your glorious light. You called my name, and I went out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Hey! Woo! Say, I needed rescue, my sin was heavy, my chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me to citizen of When I was wrong, you were my healing. Now your love is the air that I breathe. I have a future. My eyes are open when you called my name, and I went out of that. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I went out of that grave. Into what? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, church, it's time to celebrate the resurrection power of Jesus Christ that's alive in us. Come on, clap your hands this morning. It's all about Him, all because of His blood. Oh, Jesus. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Say, I believe in signs and wonders. I have resurrection power, yeah. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify like Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Say, sing the praises of the Spirit, sons and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified.
This is my testimony. This is my testimony. I want every voice to say this. Say, if I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Do you believe that, church? Come on! If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things still to come. Oh, I believe. Sing your hearts out. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my soul. I'll testify. Jesus. By Jesus Christ the righteous, I'm testifying. This is my testimony. Oh, I will love. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm testifying. This is my testimony. This is my testimony. Oh, we believe. Thank you for the Lord Jesus. Greater things still to come. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Praise and glorify. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Truly, Lord, we are testimony, Lord. We are witnesses, oh Father. How good, Lord, how great you are, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Nagiging daluyan kami, Lord, ng iyong mga salita, Lord. Nagiging daluyan kami, Panginoon, Lord, ng iyong kabutihan, Lord, sa ibang tao. Truly, Lord, that we are salt and light in this world, Lord. At ang light, Lord, na nasa amin, Panginoon, ay siyang light ni Kristo, Panginoon, na nasa amin. Thank you, Jesus. You are so wonderful, Lord, beautiful, Lord, powerful, O God. E nararapat lamang, Panginoon, na mapurihan ka, mapasalamatan, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas. O Diyos, o Diyos, wala nang pagpantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
Diyos, wala nang kapatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Oh Diyos, purihin ka, Ama. Purihin ka. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Surihin ka, sambahin ka. Hallelujah. Hanggang nilikay. Hanggang nilikay, luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumulod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sa pa, nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Lord Jesus. Gaya nga po ng nasusulat, O Diyos, na sa pamamagitan ng biyaya, kami ay nangaligtas. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay mga bagong nilalang na. Wala na ang aming lumang pagkatao. Kami, O Diyos, ay nabubuhay na sa iyong sistema, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Higit pa sa 10,000 dahilan kung bakit ka namin pupurihin, kung bakit ka namin pasasalamatan sa aming pong mga buhay. Ang sabi mo nga po, O Diyos, sa Isaiah 43, nagagawa ka ng daan sa ilang at aagos ang ilog sa disyerto. Magbibigay galang ang lahat ng hayop sa iyo sapagkat sila ay makakainom. Higit kaming may dahilan para magpasalamat, para purihin ka. Sapagkat ang tubig ng buhay ay dumadaloy na sa amin pong mga buhay. Tubig na kailanman ay hindi natutuyo sapagkat ang source ay ang aming Panginoon. Kaya nga po, O Lord, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin pasasalamatan sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa napakagandang pandama, Panginoon, na ikaw ay nabubuhay sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na naranasan po namin ang bagay na ito, Panginoon, na hindi man kami karapat-dapat, O Diyos. Ito ay naranasan po namin, Panginoon, at patuloy pa naming mararanasan, O Diyos, ang iyong kabutihan sa amin po mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na siya po ang patuloy na nagbibigay ng kaliwanagan sa amin, Panginoon, upang makita po namin kung ano ang napakahalagang plano, napakadakilang plano mo sa amin po mga buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya ang
ang siya pong nais mong ipadama sa amin, Panginoon. Hindi po namin ito nakikita dito sa sistema ng mundo, O Lord. Subalit sa sistema mo, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso, ito ay nakaukit na. Kaya nga po, O Lord, sa bawat paggising namin sa umaga, nasasabi po namin, salamat, salamat sa iyong kabutihan. At patuloy po na ito ang aming sasambitin sa aming po mga buhay, sapagkat tunay nga ikaw ay napakatakila. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yung nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hello. Yan. Buhay. Sa umaga pong ito sa ating paghahandog, ang mundo ngayon talaga naman ibinibigay nila yung the best nila para mag-earn ng kayamanan. So, hindi na masama yan. No? Dahil ang pag-ibig sa lipi, yun lang ang masama. Pero anong ibig kong emphasis dito kapatid ko sa Panginoon? Kung ang mundo ay abala sa pagkakaroon ng kayamanan at minsan sa mga pagkakaroon nila, parang mabigat sa kanila ang magbigay o tumulong. Sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo doon nakadepende. Nakadepende tayo ngayon sa kabila na may pangailangan tayo sa buhay, pero ang higit natin nakikita ng lahat ng ating pangailangan sa buhay ay mayroon na nakalaan para sa atin. Maubos man ang nasa ating pitaka sa bangko, sa GCash, alam mo, ang Diyos hindi niya tayo pababayaan. Kung ang mga ibon sa parang hindi niya pinapabayaan, tayo pa kayang kanyang mga anak? Imposible, kapatid. Kung ang mga ibon niya nabibili lang ng barya, hindi sila pinapabayaan ng Diyos, ikaw pa kaya? Kaya kung ano ang laman ng ating puso, kung mayroon kang pananampalataya nandyan, obviously, mayroon tayong pananampalataya, yun ang ating gamitin para maranasan natin ang nakalaan para sa atin na bigay ng Diyos. Okay? Kaya sa ating pagkakalob, ihandog natin ang ating pasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos na sa umagang ito, sa aming pagbibigay, kalakip ang aming pasasalamat. Kalakip, Diyos, ang pagkakilala sa iyo. Kalakip, O Diyos, na hindi kami nakadepende sa anuman bagay sa mundong ito. Nakadepende kami sa iyo, Panginoon. At kailanman, O Diyos, hindi mo kami papabayaan. Sinabi ng Psalms, Panginoon, noon kabataan siya, ay hindi mo na siya pinabayaan. Hanggang ngayon, maputi na ang kanyang buhok, hindi mo rin siya pinabayaan. Ganun ka, O Diyos, kapag nangako ka, Panginoon,
tiyak na tutuparin. Walang sino man, Panginoon, na pwedeng humadlang sa mga pangakong yan at sa mga pagpapalang yan. Hindi kami man naging tapat, Ikaw, O Diyos, ang manatiling tapat sa amin. At sa aming paghahandog, ito'y tanda ng aming pasalamat sa kabutihan na aming mo na aming naranasan sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sweet and fall like lightning. I saw darkness red for cover. That's a miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven, and my praise belongs to you forever. Again, welcome to CFSM and welcome to church kay Sister Jelly Garcia. If you could stand to your feet, pwede pong tayo po tayo. And let's have a warm welcome, warm CFSM welcome. Taga-sentro sa palibutan po siya. Invited by Sister Cola Garcia. And meron pa pong tayong isang announcement, by the way. Kaway-kaway, mga youth in the house! Come on! Woo! Isa ako doon, joke. So, meron po kayong upcoming movie night on the last Saturday of this month. It would be at 5:30 p.m. here mismo sa hall natin sa CFSM. So, everybody now, behold how good and how pleasant it is tayo'y magkamayan! Come on! Tayo po tayo! This is my testimony from death to life. God's grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, sons and water. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I will love. This is my testimony. From death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, I believe greater things in the name of Jesus. Hallelujah. Let's give Him a clap of praise.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, hallelujah! Hallelujah! Amen. Kanina pong tumutugtog kami. Thank you. Thank you, bro. Kanina pong tumutugtog kami, nag-low-bat po yung in-ear ko. So, hindi ko marinig yung mga kasama ko, especially si Kuya Mike. Kasi yung in-ear po, yung sinusuot po namin, yun po yung way para, Yun po yung way para makapag-communicate po si Brother Mike at may communication po kami sa stage na hindi nyo naririnig. Kinakausap po kami ni Brother Mike na hindi nyo naririnig. Kami lang po yung nakaririnig nun. So kanina, nalow-bat ako, hindi ko na marinig yung sinasabi niya, tsaka yung mga tinutugtog namin. So parang nawawala ako, kaya medyo na-stress ako, kaya ginaganyan ko si Brother Chris, dahil hindi ko naririnig yung yung direction ni Brother Mike. So same thing sa ating mga Kristiyano, we need the direction of God. Okay? Kapag wala tayo sa Panginoon, it's like parang we hit in all direction na wala tayong tinatamaan. Okay? Kanina po tumutugtog ako, nagbabakasakali na lang ako. Kasi hindi ko nga naririnig eh. Kaya nagsasign up kay Kuya Mike, sabi ko, hindi kita naririnig. Dahil pag nasanay po kasi kami sa in-ear monitor, pag hindi mo naririnig yung direction, parang tumutugtog ka na hindi mo sila kasama. So ganun po, yung buhay nating Kristiyano, sometimes yung pag wala tayo sa Panginoon, we hit in all direction pero wala tayong tinatamaan. But with God direction, tayo po ay nakakasiguradan, we are in rhythm. Nasa rhythm po tayo. Like, pag tumutugtog po kami, when we hear that click track, may naririnig po kami na hindi nyo naririnig eh. Yung rhythm po nung song, yung kung paano yung original, kinukuha po ni Kuya Mike yon. At yun po yung pinipid niya sa amin, yung click track po ang tawag doon. Pag naririnig po namin yon, pag medyo bumibilis ka, alam mo na wala ka sa rhythm, kaya mong bumalik. Kapag bumibilis ka, kaya mong bumalik dahil wala ka sa rhythm eh. Pero naririnig mo. Okay, naririnig mo yung rhythm. So ganyan din po tayo. Kapag alam natin na kapag tayo ay nasa Panginoon, we know na pag wala tayo sa rhythm, kaya nating bumalik. Because the Holy Spirit is in us. Okay? He guides us in the direction that kung ano yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Okay? Try ko pong medyo mag-low down kasi po pag ang problem ko po pag nasa marami akong tao, I used to yung nagmamadali lagi ako. Okay? Gusto ko yung pag tumayo ako, 15 minutes lang ako, balik na ako sa Okay. So, when God created the heavens and the earth, nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, He made a system na that will run on itself. Okay? Yung sistema po niya, it will run on itself. Hindi na muling naglikha ang Diyos. Okay? Yung mangga, mamumunga ng mangga. Hindi mo yung manok, it will produce yung its own kind. Okay? It is a system na, kaya nga po laging sinasabi ni Pastor, hindi nagagawa ang Diyos eh. Dahil ginawa na ng Diyos ang lahat. Okay? We don't need to beg God because He already done everything for us. Okay? He gave us the authority. Yung topic po natin ngayon, overcoming the world, tapos authority of the believer. Nais ko pong mag-focus dun sa authority of believers. Yung authority po natin bilang mga mananampalataya. Okay? Okay, in Genesis 1:26 to 27, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion. So yung dominion po dito, tinignan ko po, it's the authority.
Okay? Yung binigay ng Diyos ang kapangyarihan. Dominion is authority or kapangyarihan. Okay? Tinignan ko po ito sa meaning. So, tandaan po natin yung word na yon. Dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock, over all the earth and over every creeping things that creep on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Okay? So, nung nilikha po ng Diyos ang buong sanlibutan, He gave the dominion sa tao. Yung let there be na create niya, yung dominion po binigay niya sa tao. Let there be, let there be. So yung mga nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita, ibinigay niya yung dominion sa tao. Okay? Pero nung let us create man in our own image and likeness, hindi po kasama yung dominion mo over sa mga tao. Yun lamang pong created things na sinabi ng Diyos, let there be, let there be. Yun lamang po ang binigay niya dominion ng Diyos. So, pero yung dominion sa kapwa-tao, hindi po yun. Ang tao ang may dominion sa kanyang mga nilikha. So, malinaw po sa atin. So, yung dominion po natin, yung original na design, yung original na plano po ng Diyos sa mga tao, it's to rule over His creation, not to rule over the people. To rule over His creation, yung mga let there be na nilikha ng Diyos. Okay? So that was the original plan of God. Pero nung magkasala si Adan at Eva, yung authority po ay nawala sa tao. Yung original na plano ng Diyos ay nawala po sa tao dahil sa pagkakasala. Nawala po yung dominion ng tao natin. Okay? Dahil sa pagkakasala. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, at alam po natin sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naibalik po, sa kamatayan po ni Kristo, naibalik po yung dominion, yung authority natin. Na-restore po tayo sa dating kalagayan. Okay? Pero yung, sabi nga po ni Pastor, na born again yung spirit natin, pero yung flesh natin hindi na born again. So kung nung na born again ka na medyo yung itsura mo medyo maitim, nung na born again ka, hindi ka naman puputi. Okay? Hindi na born again po yung flesh. Na born again po yung spirit natin. Okay? Kaya we are being changed from glory to glory. Yung mind natin, nababago. Yung puso natin, nababago. Hindi yung pagtanggap mo sa Panginoon, bago ng lahat. It takes time, nababago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So, nung namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, yung naputol na ugnayan ng tao ay muling naibalik. Naibalik po sa mga taong tumanggap sa ginawa ni Kristo. Pero yung ginawa ni Kristo is available sa lahat ng tao. Okay? Yan po ay available. Yung dominion natin, yung ginawa yung original ng plano ng Diyos, it's already available ngayon sa atin, sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? The original plan of God was restored through the death of our Lord Jesus Christ. In Luke 10:18-20, okay? Yung pong awit natin kanina. And He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall hurt you, sabi niya. So sabi niya, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemies. Sino na po sa inyo dito yung nakatanggap ng authorization letter? Okay. Yung authorization letter po, ganito po yun. Halimbawa, yung owner ng establishment, gusto niyang magbayad ng kuryente, ayan. Pero wala siya, nasa Amerika siya, or hindi siya available.
ang gagawin po niya, magbibigay po siya ng authorization letter dun sa trusted niya. I authorize so and so to sign and expedite on my behalf. So kahit wala po yung tao, parang nandun yung tao. Okay? Kahit wala yung owner ng establishment, yung binigyan niya ng authorization, parang nandun na din yung tao. Pwede siyang mag-sign, pwede siyang mag-facilitate ng mga documents in the absence of the owner. Nakukuha po ninyo? So ganun din po yung binigay ng authorization ng ating Panginoong Yesus. Okay? Kaya nga po sabi ni Pastor, lagi kong inuulit hindi na gagawa ang Diyos. Because the authorization is already in us. Okay, parang nandun siya, parang nandyan siya. As He is, so are we in this world. And the God who created, and the God who can do exceedingly, abundantly above all that we could ever ask or think, according to the power that is in us. Parang nandyan na rin ang ating Panginoon through us. Okay, parang, hindi naman sabihin hindi absent, parang ikaw na rin. You have the authority. Okay? Nung isinigo po ng ating Panginoong Yesus ang mga 12 disciples sa Luke 9, 1-4. Okay. And He called the 12 together and gave them power, authority over all the demons. Ay, balik muna po pala tayo dun sa may ano lang po ako doon. Sa Luke, okay. Sige, dyan na muna po. And He said, and He called the 12 together and gave them power and authority over all the demons to cure diseases, and He sent them out to proclaim the kingdom of God. Ano po ito? May kulang pa ito. Ituloy ko na lang po dito. Sabi po sa 3, ayun pala, and He said to them, take nothing, sabi niya. Take nothing for your journey. Okay. Ay, ito na, Pastor. Sabi po niya, and He said to them, take nothing for your journey, no staff, nor bag, nor bread, nor money, and do not have two tunics. Yung tunics po, yung parang yung sinusuot yata yun So isa lang yung pinadala ng Panginoong Yesus. And whatever house you enter, stay there, and from there depart. Okay. Sabi po niya sa 3, take nothing for your journey, no staff, nor bag, nor bread, nor money. And do not have two tunics. So nakita ko po dito that the authority that Christ has given them, yun pong authority yun, yun ang magsusupply sa kanila. That the authority that Christ has given them, yun po yung magsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Okay? Because Christ is in them. The authority, the power is in them. Na kung kahit wala si Christ, parang nandun din si Christ. Because of that authority. Okay? Take nothing. Naano ko po take nothing for, paano sila kakain? It's the authority that is in them. That will supply for them. It's the authority that Christ has given them. So ganun din po tayo. Okay? We have that authority na that will supply yung mga pangangailangan natin sa buhay. Christ has given that to us, kaya nga hindi nagagawa ang Diyos Because we have that. Nasa atin yung authority na yon. The authority to trample on snakes. Yung pong nabasa ko pa yung sandali po, titingnan ko. Ayun, sabi niya, dun sa Luke, sabi niya,
huwag kayong magalak, sabi niya, dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Magalak kayo dahil nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Balik po tayo dun sa huwag kayong magalak. Okay, huwag kayong magalak. Hindi naman po niya sinasabing hindi naman importante. Pero ang sabi niya, dahil sumusunod sa inyo ang masasamang espiritu. The authority, okay? The spirit that is pulling you down, may authority kayo doon. Authority over yourself, over your health, over your finances, you have that authority. So hindi na kailangan magmakaawa sa Diyos, binigay na ng Diyos sa atin yun. The authority. Okay? The authority over your situation. The spirit that is pulling you down para maranasan mo ang mga ginawa ni Kristo, you have that authority na you assert your authority. Okay? Kailangan i-assert mo yung authority na binigay ng ating Diyos sa atin. You assert, yung ibig pong sabihin ng assert, yung parang, ano yun, Mars Lorna, assert. Yung parang, ano? Insist mo yung authority mo. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na hindi mo maranasan yung lahat ng ginawa ni Kristo sa ating buhay. Napakaliit pa lamang ng ating nararanasan, napakalawak ang ginawa ni Kristo. You assert your authority. I-assert po natin, ipaglaban po natin, insist po natin yung authority natin. Sayang, o hindi sayang, sayang para sa atin yung ginawa ni Kristo. Kung hindi natin i-assert yung ating authority. Assert your authority over poverty. Assert your authority over your health. Assert your authority over your family. All the good things that Christ has done for us. Assert your authority. Just to overcome the word, you assert your authority. Okay? Alam niyo po, kapag nag-ano tayo, halimbawa nasa highway tayo at marami tayong nakitang mga motor na nakaparada, ibig sabihin po, may authority. May authority na nakabantay doon. So, gagawin po ng mga motor, alam na alam mo po yun eh. Pag maraming motor na dadaanan mo, ibig sabihin, paglagpas mo doon, siguro mga ilang metro lang, may authority po doon. Pero may technique po si Pastor Edwin para wag kayong mahuli. Sabi po niya, Leng, wag kang titingin. Dahil daw pag tinignan mo yung mga enforcer, sigurado mahuhuli ka. Okay. Why? Why? Bakit pag nakikita natin yung mga uniform ng mga person in authority, bakit nag-iiba yung ano natin? Nag-iiba yung pandaman natin? Because we know that they are the authority. Pwede tayong huliin. Okay? Pwede tayong bigyan ng ticket. Because they are the person in authority. They can do whatever they want according dun sa batas na sinusunod nila. Okay? And we, tayong mga mananampalataya, we have that authority na inside dun sa ginawa ni Kristo. Okay? Yung lahat ng ginawa ni Kristo, we have the authority already. Okay? We have the authority over, yun nga, over our finances, over our health, over the future of our family. So, wag po tayong papayag. Alam niyo po, ganito po yan. Kapag nasanay ka sa bagay na yung wala ka nang nagagawa, you make yourself comfortable with that situation eh. Okay? Yung halimbawa, sabi ng mundo, kapag hindi ka nag-aral, ganito ka na lang. So what will you do? You just make yourself comfortable with that situation. Okay? Kung wala ka nang magagawa, ay wala na akong magagawa. So ganito na lang ako. So what you do is, nagiging komportable ka na dun sa sitwasyon na yon. Without even trying, without even sa atin po, without even asserting our authority. Kung minsan ang ginagawa natin, we just nagiging komportable na lang tayo. Sa ating mga Kristiyano, we have that power, we have that authority. Huwag tayong maging komportable kung wala tayo sa plano ng Diyos.
You assert your authority. Ipag-insert mo, ipaglaban mo yung authority mo at huwag kang papayag na hindi mo mararanasan yung ginawa ni Kristo because it's already available. Okay? Ngayon, paano mo ma-assert yung authority mo? Through the Word of God. The mind is being changed through the Word of God. May nakita po akong illustration last time, yung bote ng Coke. May laman po yung baso at may laman na Coke. Ngayon yung bote na yon, hinahanap ko po yung video, hindi ko na makita eh. Yung Coke na yon, binuhusan ng tubig. Until such time, yung laman ng Coke lumabas, tuloy-tuloy lang po yung tubig. Until such time, yung baso, naging pure water na dahil natanggal na yung Coke. So ganun din po yung changing of our mind. When we meditate the Word of God every day, nasosok po tayo sa kanyang mga salita and nalalaman po natin yung lahat ng ginawa ni Kristo sa ating buhay. And we live, kahit hindi natin gawin, ito po ay bunga, nagiging bunga po yun. Okay? So, we assert our authority, dapat malaman din po natin. We speak our authority. Huwag lamang po tayong manahimik. Okay? Nung tuksuin po ng Satanas ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang po nanahimik ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Nung sabihin niyang, gawin mong gawin mong tinapay ang bato. Ano po ang sagot ng Panginoong Jesus? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Okay? So, you speak the Word of God. Dapat naririnig mo. Parang kinakausap mo yung sarili mo. Sabi ko nga, you speak to the situation and not the situation speaking to you. Huwag mong hayaan na mahirap ka na lang, huwag mong hayaan na ganito ka na lang. The situation is always speaking to you. Okay? Speak to the situation. Speak to the mountain and don't let the mountain speak to you. Kasi parang mai-intimidate ka eh. Parang napakalaki ng problema eh. Parang mai-intimidate ka. But greater is He that is in you than he that is in this world. Okay? Mas makapangyarihan ang nasa sayo, higit kaysa dito sa nasa mundo, sa sistema ng mundo. Okay? So you speak the Word of God. Okay? Huwag mong hayaan. Okay? Huwag mong hayaan sabi ng mundo na ganito ka na lang. Hindi ka nag-aral ng computer, pero ngayon, kahit di ka nag-aral ng computer, nakakapaggawa ka ng computer. Okay? You assert your authority because with God, nothing is impossible. Okay? Walang imposible sa Diyos. Ito pong building na ito, it's parang intimidating eh, parang napakalaki eh. Pero, with God, nothing is impossible. Okay? Dahil hindi ikaw, the battle is Christ, not you. Si Kristo ang nakikipaglaban sa iyo at hindi ikaw. The authority that Christ has given you, yun ang kapangyarihan mo upang labanan kung anumang sitwasyon na nandyan ka ngayon. Okay? It's the authority that God has given you. You can overcome this world through the authority that God has given you. Speak the Word of God. Sabihin mo, because words are seed. Yung mga salita po ay mga seed. Yan po ay mga seed. Sige po, sabihin niyo. Di po ba lagi nating sinasabi pag sinabi mo sa bata, matigas ang ulo, matigas ang ulo. Darating po ang araw, matigas ang ulo eh. Kasi you planting a seed eh. You're planting a seed. Yun ang natatandang ng bata. At pag nagpa-plant ka ng seed, ikaw yung yung nakikinabang. When you plant a seed, ikaw yung nakikinabang. When you plant the seed of God, ikaw ang nakikinabang. Baligtad po talaga yung salita ng Diyos sa mundo eh. Okay? Sa Diyos po, sa kanyang sistema, when you give, it will be given back
unto you, pressed down, shaken together, and running over. So when you give, it's not like you giving, binibigyan mo ng pabor yung tao, yung binigyan mo. No, yung binigyan mo ang nagbibigay ng pabor sa'yo. Baligtad po. When you give to Pastor Edwin, I'm not giving favor to Pastor Edwin. Pastor Edwin is giving favor to me. Ganun po yun. Okay? Baligtad po ang mundo eh. Okay? Sa mundo, kuha ka ng kuha eh. Dahil akala mo, wala na eh. But sa atin po, ang Diyos natin, He supplied all of our needs. So baligtad po, when you give, it will given back unto you. The one you are giving is the one who is giving favor to you. Ganun po yun. So when you give, pag tayo nagbigay sa church, it's not your giving favor to the church is giving favor to you. Ganun po yun. Kaya we have the authority over our finances. Binigay na ng Diyos sa inyo sa bawat isa po sa atin. So gamitin po natin, sayang. Okay? Let's continue meditating the Word of God until such time, yung naagisnan po natin na sistema ng mundo, until such time na mawala na yun sa atin. With God, nothing is impossible. We can do all things through Christ who strengthen us. And the God who can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think, according to the power that is working within us. Yung pong working, ano po yun? Kasalukuyan. It's not past tense. It's parang sinindihan mo yung sasakyan and it's running. Ang kailangan mo lang, drive mo lang, it's running, umaandar. The authority that is in you, kasalukuyan, umaandar. Pero kailangan malaman nyo. Sa salita ng Diyos ng matututunan. It's working now. Umaandar yung makina sa inyong buhay. Yung makina ng authority kasalukuyan is running in you. Kaya lang, kamukha rin ng nagde-driver, kailangan mong matutong mag-drive. Kahit umaandar po yung sasakyan, kung hindi ka naman marunong mag-drive, hindi lalakad. Kaya yung sa atin, it's running na. Kaya kailangan nating malaman sa salita ng Diyos how to use that authority. Okay? You use that authority by meditating, reading the Word of God. You assert your authority by meditating and reading the Word of God. Wala po, hindi mo po makikita yun sa mundo. Hindi experience, hindi yung nakikita mong maganda, yun na yung tama. The Word of God is the final authority. Okay? Hindi basta't nagra-rhyme sa YouTube, yung mga quote, tama na. Okay? Cleanliness is next to godliness. Hindi basta't nagra-rhyme, tama. The Word of God is the final authority. If the Word of God says so, then yun na po yun. It's the final authority. Kaya ito lamang po ang gusto kong iwanan sa inyo, sa aking mga kapatid. You have the authority. Assert your authority. Use your authority. And speak, voice out your authority. Don't let any situation that is pulling you down na ma-experience mo ang salita ng Diyos, ang ginawa ni Kristo. Don't allow that. Assert, speak your authority. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sound. Praise you, Lord Jesus. Yan, tunay nga po na ang authority na binigay ni Kristo sa atin ay gamitin natin lagi. No? So, may special number po kami ngayon. No?
So ito po hinalukay namin mula sa baul ng CFSM worship team, no? So sobrang tagal na po nito. So this song, no, na-inspire po akong isulat to dahil sa yung mga preachings natin, natunay nga na ang identity natin ngayon ay si Kristo na at hindi na lang tayo, no, yung nabubuhay sa mundo. Si Kristo na ngayon ang isinasa pamuhay natin. Yan po, ang title po nito is Praise Your Identity. Hallelujah. Praise your Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Living your life. Hallelujah. Jesus. Lord, I worship your holy name. Now and forever, I know you stay the same. And I'll praise you every day. Here in your presence, Lord, have it your way. And I am more than a conqueror, living by faith and not by my side. And I am soaring with wings like eagles, cruising above the storm. And I am walking above the water as my feet walk towards my God. And I can move the mountains, walk my way through every nation, spread the word of my salvation with no doubt or hesitation. 'Cause I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, I worship your holy name. Now and forever, I know you stay the same. You say the same. And I'll praise you every day. Here in your presence, Lord, have it your way. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. I have been living through grace, 'cause my God has won and finished the race for me. And now I'm amazed, my life has been saved. My life has been saved. That I can move the mountains, walk my way through every nation, spread the word of my salvation with no doubt or hesitation. 'Cause I can do all things. I can do all things. Through Christ who strengthens me. Lord, I worship your holy name. Now and forever, I know you stay the same. You say the same. And I'll praise you every day. Here in your presence, Lord, have it your way. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. I can move the mountains, walk my way through every nation, spread the words of my salvation with no doubt or hesitation. And I can move the mountains, walk my way through every nation, spread the word of my salvation with no doubt or hesitation. 'Cause I can do all And I things. can do all things.
stay the same. And I'll praise you every day. Here in your presence, Lord, have it your way. And Lord, I worship your holy name. Now and forever, I know you'll stay the same. And I'll praise you every day. Here in your presence, Lord, have it your way. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. To the King of the Kings, the Lord of the Lords, my God and my Savior. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palungkan natin, Panginoon. Hallelujah. I truly blessed. Every Sunday, ay nakita ko po ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Dahil yung naranasan sa aking pag-greet sa mga tao, sa song leader, kat kanina, ikaw own composition. Composition po ni General yun. No? Song leader, sa opening prayer, talagang drama ko na hindi na nagmumula sa puso. Hindi lang ito, teorya na ang Diyos mabuti, ang Diyos ay tapat, at ang biyaya ng Panginoon. Hindi lamang alam niya, kundi naranas niya kung ano mga salitang ito. At yan, ang patuloy natin dahilan kung bakit tayo narito. Nasabi nga ni Jill, patuloy ng ating kaisipan ay ma-train, mahubog ng salita ng Diyos upang sa mag-agree. No? Yung sumang-ayon kung ano ang nasa espirituan, ang lahat ay ibinigay sa atin. Kaya sabi nga ng 1 John chapter 5, ang sinumang na pinanak sa Diyos, Word of God, ay na-overcome niya na ang mundo. So ikaw at ako ay pinanak sa Diyos at already overcome the world. Ano yan? Kaya atin lang napagtagumpayan ang mundo dahil si Jesus ay natugumpay niya sa mundo ito.
Meron mang kabigat yan. Subalit, napagtagumpay na ito ng ating Panginoon. But, meron pong sinasabi dito, this victory, ang tagumpay nasa atin, at overcome the world, no, ang tagumpay na nasa atin, na napagtagumpay ng mundo, ay kailangan ng faith. Ibig sabihin ng faith ay yung si Jesus ay paniwala natin dahil siya ay anak ng Diyos. So, kapatid, maniwala tayo. Sabi nga, yung ating kaisipan ay maniwala patungkol sa ating Panginoon, sa ating anak ng Diyos. O, anak ng Diyos ay si Jesus. So, paniwala natin na si Jesus ay mula sa Ama na ibinigay sa atin. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 32, hindi niya ipinagkait, no? Hindi niya spare ang kanyang bugto na anak, no? Para sa ganoon, ay tayo ay mayhaon mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Yung gawin natin niya, glory from darkness to that. Ay from darkness to light. Mula sa kamatayan at tayo ngayon ay nasa kaliwanagan. At ang bawat isa ay buhay na kay Jesus. Amen? Buhay lahat tayo na Panginoon. Hello? Amen. Kaya ngayon, panigulaan natin na ang Diyos ay anak ng Panginoon. Na kung saan ang anak ng Diyos ay binigay sa atin at hindi niya ipinagkait. Romans 8:32, no? And shall not be, sabi nga, and shall not be with Him also. Kung paniniwalaan natin ng ang Panginoon Jesus ay anak ng Diyos at binigay niya ang bugto ng anak, natatangi at hindi siya pinagkait ito para sa atin. Ano pa? Kaya freely, sabi natin freely. Ano ang isipin ng freely? Libre! Libre! Okay? Kaya, lahat ng bagay, all. Ang ibig ng all, gana-gana. Lahat. Yun ang ibig ng all. Ang ibig ng all, lahat ay nasa atin na ang lahat ng bagay. Sabi na Nigeria, binigyan na ng Diyos ang lahat. Kailangan lang ay i-assert natin. Patuloy natin i-assert. Meditate natin ang Word of God sa ating buhay. At kaya tayo nandito upang sa ron ay patuloy na mahawog ating mga buhay. Sabi nga ng biyak, nasa akin na lahat. Ba't di ko naranasan? Kasi po, kailangan ng faith. Faith. Hindi yung kailangan ng faith dahil kulang ka. No. Dahil ang iyong kaisipan ay kulang pa ng faith para mag-agree, maniwala sa ating Espiritu ang Panginoon Jesus. Nasa atin na ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? Kaya, purihin ng Diyos na tayo po isang masama at patuloy na tayo po ay naranasan natin, alam ko, naranasan ang ating Panginoon na hindi lang mga salita, kundi a living word, buhay na salita. No? Buhay na salita ang ating narinig sa ating mga puso. At nanguusap ito sa bawat individual. Hindi lang sa nag-preach, hindi lang nag-share, kundi lahat ang sayo ay may kanya-kanyang narasan. Kaya sa ating group environment ay sinishare natin. At habang patuloy natin sinishare, sabi nga ni Engineer, kailangan speak natin. At the more na ni-speak natin ang Word of God, ay tayo ang nakikinabang. Hindi yung mga narinig lamang, kundi tayo mismo ang nakikinabang. Dahil patuloy tayong narinimahin kung sino tayo at kung ano
ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, pagkatyan kayo, wala pa kayo. Kayo po ay pagkatyan. Kung busy kayo, kung kayo po ay sa bahay lang, medyo ayaw na biyahe, mag-online kayo, sabi mo, pwede po mag-online ako. Sumama ka, no? Kaya ikaw at ako ay sama-sama. Pero iba rin yung face-to-face. Siyempre, iba yung face-to-face. Okay? Na tayo harapan, hindi yung online. Kasi kung minsan na online, medyo paying tubig, paying daming istorbo, no? Kaya, purihin ng Diyos sa ating kabasta at ganoon din sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa na mahal niya si Angel. No? Okay, praise God. Kaya, ako'y na-bless sa bawat mag-asawa. Talaga sila ay tunay na nagmamahal. Ang tunay na nagmamahal ay minamahal niya ang hindi perfecto tao. Walang perfectong tao. Pero minamahal niya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit siya, amen, marunong magmahal. Kaya si Sarah lagang mahal naman niya si Edwin. Okay? So, Panginoon, sa umaga ito, palakpakan natin ang Diyos muli. Hallelujah! Salamat! Salamat sa lahat ng tao, sa lahat ng dumadulo, at patuloy na tayo po ay na-empower. Hindi tayo nag-aten, natulak ng tao, naiyata siya, kaya tayo mag-aten. Pero dahil ito ay tulak ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. At ganoon din sa mga worker natin, ganoon din, no? Sila po ay nandito. Dahil ito ay tulak ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Tayo lahat yung tumayo at tayo manalangin. Hallelujah! Palaksama natin ang Diyos. At pwede natin gamitin ang speaking tongues. Hallelujah! Raba, Shakandara, Babakandara. Yara, Babakandara, Bashandara. Hallelujah! Raba, Babakandara, Babakandara. Kasi, pasalamatan ng Diyos. Parinig natin sa ating kaisipan kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Oh, Raba, Bakanda, Raba, Shanda. Oh, Lord God, we thank you. We give praise, we give glory. Oh, salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa na hindi mo pinagkait ang iyong butong anak sa ating mga buhay. Habang kami makasalanan, siya namatay na para saan. Hindi dahil mabuti kami, kundi makasalanan pa kayo. Makasalanan pa kami, kaya siya'y namatay. At ibinigay nyo ng free ang lahat ng bagay, na libre ang lahat ng bagay dahil kay Jesus. Kaya kailangan namin patuloy na makilala ito. Patuloy namin malaman ang authority namin kung gaano kami kapalad bilang mga anak mo. We give you all the glory and honor and praise in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. Okay. God bless you po. Hallelujah.